Nagluluksa ang music industry sa pagpanaw ng Pinoy rock icon na si Carl Roy at ang singer-composer na si Boji Dasig. Sila po ang nasa likod ng ilang mga hindi malilimutang OPM o Original Pinoy Music. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, isang malungkot na araw-araw ang March 13 para sa industriya ng musikang Pilipino. Dalawang personalidad kasi mula sa Original Filipino Music ang pumanaw na at namaalam ngayong araw. Sa nag-uumapaw na talento ng Pilipino lalo na sa pagkanta, hindi na mabilang at mahirap matandaan lahat ng nagdadaang mga pangalan. Pero paminsan-minsan may isang mang-aawit o isang kantang tumatatak, hindi lang sa isip kundi pati sa damdamin. Naging pamilyar sa marami ang buong boses ng rock musician na si Carl Roy sa mga kantang tulad ng Yugyuga Na. Hindi kaila sa ilang kasamahan niya sa industriya, may iniinda ng karamdaman noon pa man ang rock icon. Taong 2007 nang ma-stroke si Carl Roy at ngayong araw, tuluyan ng namaalam ang bukalista. Sa isang mensahe sa Facebook, inanunsyo ni Catherine Roy ang pagpanaw ng kanyang kapatid dakong 1:00 ng madaling araw. Nitong nakarang buwan lang ang naging huling performance ni Carl para sa music issue party ng isang glossy magazine. Kasama ang guitar legend na si June Lopito, ipinamalas ni Carl ang walang kupas niyang galing sa pag-perform. We're very saddened and I'd like to convey my appreciation to everyone who has expressed their sympathies. The family appreciates it. We have yet no plans for his wake. Sa huling panayam ng GMA News kay Carl Roy noong nakaraang Disyembre, tumatak sa amin ang di matawarang pagmamahal ng rock musician sa Pinoy music. We must evolve. As a musician, we all will evolve eventually. Maiiwan kayo, hindi. Ang studio na ito sa Quezon City naging saksi sa pagsisimula ng isang Carl Roy. Minsang pumalo sa mga tambol doon, inadjust ang timpla ng speaker at ginawa itong pangalawang tahanan para hasain ang talento. Nakita ko agad sa kanya may potential siya as a singer. Kasi nakita ko sa kanya lahat kung paano siya mag-perform talaga. Mahusay talaga siya. I consider him as versatile performer. Paano pong versatile? Habang kumakanta yun, nag-i-stance yun kung ano mga exhibition ng ginagawa nun Sa kanilang lengguwahe, hindi raw tumatanda ang isang rockista. At sa edad na 43, napaindak pa rin daw ni Carl Roy maging ang henerasyong sumunod sa kanya. Sige na, sige na, sige na, sige na. Yung song na yun, parang yun na po yung naging trademark. Because he was a rebel. In the truest sense of rock and roll. Talagang rock and roll siya. Yeah, he was young, he was reckless, sabihin mo na. He was talented. My two daughters were so crazy about Carl Roy. He had that bad boy look na talagang attractive to girls. No? Kapag nakikita raw ng nakikinig ang kanyang sarili sa bawat titik ng isang kanta, tiyak bebenta ito. Kaya naman nang pumahimpapawid ang awiting Sana Dalawa ang Puso Ko ni Boji Dasig, tila may naging sandala noon ang maraming Pilipino. Sinulat din ni Dasig ang ilan pang mga kantang pinasikat ng ilang kilalang mga awit. Boji was really a songwriter. Ano siya parang he knew the craft of songwriting. At saka ang niya, he had a band, no? Yung Law of Gravity ang tawag. And he really knew how to make hits. It doesn't matter whether it's one song or 20 songs, no. The important thing is sinulat mo yung soundtrack ng buhay ng Pilipino So yun ang contribution talaga ng artist sa lipunan. Tanging ang mga mahal nila sa buhay ang lubusang nakakakilala kung sino ang tunay na Carl Roy at Boji Dasig. Pero sa linya ng mga kantang nagmula sa kaibuturan ng kanilang pagkatao, habang buhay tayong makikibahagi. Mayroon naman silang iiwan sa ating mga kanta and the songs, yung art nila will live on. Sometimes people think that OPM artists will be there forever, no? That's why I think I ask the people, you better appreciate your artists now. Pero rock, talagang rock. Hindi ko ma-explain, pero nakagalaw ng puso. Jessica, para sa mga gusto makidalamhati sa mga naulila naman ni Carl Roy, ilalagak bukas sa Mount Carmel sa May New Manila ang kanyang mga labig. Jessica? Okay, napakaganda nung sinabi ni Jim Paredes, no? Namamatay man o nawawala man yung mga OPM artists natin, their music will live on forever. Or I think it was Basil Valdez. But still, nakikiramay tayo sa mga iniwan nilang mga pamilya at mga kaibigan. Maraming salamat, Cedric Castillo.